Okay, kumusta ang lahat sa ating mga subscriber dyan sa lugar diha sa Bohol, sa San Carlos, Pilar, Bohol, sa Tibuok, Bohol, Tibuok, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, sa mga subscriber na mga bago at luma na nandyan po kayo lagi sa comment section na nakikita ko tuwing upload, araw-araw ako nag-upload, araw-araw din po kayo. Ibig sabihin yan, grabe ang suporta ninyo sa ating mga vlog o sa ating YouTube channel. Marami po salamat sa inyong lahat. At eto na, mukhang si Martin Romualdez nang mangdamay pa ng iba nito, bukod idamay niya yung pinsan niyang buo, itong si Bongbong Marcos, idadamay niya pa to si Ace Barbers. Ito yung lalabas na balita ngayon na pumalag nga siya, di ba? Noong pinangalanan siya ng ano siya sa ombudsman. Okay. Palag siya doon. Naglabas siya ng video. At ito pa, hindi pa siya tapos doon. Marami pa siyang idadamay. Antayin pa natin kung sino pa idadamay niya nito. Ang idadamay niya ngayon, itong si Ace Barbers. Ang kanyang kinuha itong spokesperson ng opisina niya nung speaker pa siya, no? O yung anak pa ni Abante. Yung sana kaya yun. Ito ngayon si Ace Barbers, paimbestigahan dito to. Sabi niya, sabi niya dito, ba't ako lang na House Speaker ang imbestigahan nyo? Ba't di nyo sinali ang Assistant Speaker ko na miyembro ng Quadcom na si Barbers? Ako, iyari itong taga Surigao nito. Iyariin siya ng itong taga Leyte. Basahin natin dito yung nakalagay dito kinuha ko to dito sa Surigao Media. Dito ko to kinuha. Ilagay ko rin sa screen yung babasahin ko. Breaking pa nakalagay. Okay, basahin natin ha. Okay. Former House Speaker Romualdez nagtataka kung bakit siya lang ang iniimbestigahan. Hinahamon ang ombudsman na imbestigahan din si former Assistant Speaker at Quadcom Chair Ace Barbers. Sa isang kumakalat na balita, sinabi ni Martin Romualdez na ba't ako lang na House Speaker ang paimbestigahan nyo? Ba't di nyo sinali ang Assistant Speaker ko na si Chair ng Quadcom na si Barbers? Matatandaang si Romualdez ay nasasangkot sa iba't ibang kontrobersiya, kabilang ang umano'y corruption sa House of Representatives at ang malawakang pagnanakaw ng mga malitang pera ng taong bayan sa flood control projects. Gayunpaman, binigyan din ni Romualdez na hindi sapat na siya lang ang iimbestigahan ng ombudsman. Dapat ding imbestigahan si Ace Barbers na namumuno ng Quadcom dahil nakakatanggap din sila ng mali-malitang pera ng flood control budget. Laglagan na to ha. Ayon sa ilang netizens, tama si Romualdez na dapat ding imbestigahan si Barbers dahil siya ang namuno ng Quadcom at ng Committee on Committee on Appropriations na sila ang nagsisingit ng bilyon-bilyong pondo para sa flood control pero ninakaw lang nila. Ang iba naman ay naniwala na si Romualdez ay sinusubukan lamang ng ilihis ang atensyon ng publiko mula sa kanyang sariling mga kontrobersiya at ang bigo nilang paghuli kay Saldico. Kaya pati siya ay dinadamay na. Patuloy na imbestigahan ng ombudsman ng kontrobersiya na nasangkot sa si Romualdez. Gayunpaman ay pinapreeze ang kanyang mga accounts at pagbawal na umalis ng bansa habang itinitingnan ng ngayon ng ombudsman ang pagkasangkot din ni Ace Barbers ng malawakang korupsyon. Anong masasabi niyo dito? Anong masasabi niyo sa balitang ito? Okay, naka-hashtag pa tong hashtag flood control, hashtag corruption, hashtag House Speaker, hashtag Quadcom, hashtag investigation, hashtag corruption politician. Ayan yung mukha ni Barbers at saka ni unang-una pa si
Itong si Romualdez at saka si Boyeng Rimulda. Yung mukha ni Boyeng Rimulda. Boyeng Rimulda mukhang yung paano ang mukha nito ni Remulla? Nakakatakot naman tingnan. Si Ace Barbers nag-isip na. Ayan. Damay-damay na to. Ito yung antay natin. Pag ganito na. Kasi itong sa Quadcom, o sino bang dyan sa Quadcom dati? Sino bang ito sila? Si Ace Barbers. Itong si Dan Fernandez. Yung namatay si Acop. Romeo Acop. Sino pang dyan? Itong si Bini Banti. Sigurado yan may mga, di ba lumabas din yan sa mga malita-malita yung mga yan. Tapos sino pang dyan na sumasali din dyan sa Quadcom na yan, yung mga hiring-hiring light. Ito nga si Barbers ang kanilang dyan, namumuno dyan sa Quadcom na yan, hindi man abogado. Yun pala, ang pera ng taong bayan pala, ang kanilang pinag-interesan dyan. At ito na ngayon yung si Romualdez, hindi na talaga siya pwede na hindi siya mangdamay. Idamay nga niya to si Bongbong Marcos na pinsan niyang buo eh. Ito pa kaya yung si Ace Barbers na hindi niya kaano-ano. Kaalyado lang to niya sa politika. Tapos hindi niya to idamay. Ay di, ito na nga yun. Umpisa ng laglagan. Ito pang isa pa, naalala ko. Itong si taga Quezon. Isa rin to. Itong sino ba itong congressman sa Quezon? JJ Suarez. Isa ho yan. May isa pa nalaga sa kanila dito. Itong yung si Romeo Acop. Sino kayang susunod dyan sa kanila? Ito yung sobra. Kung napapansin natin, itong miyembro ng Quadcom, yun ang dito sa impeachment ni BP Sara. Sila ngayon nagpursige nung nakaraang taon at saka itong taon na to. Tapos yung paghuli kay Tatay Digong, diyan galing din yung mga si Trillanes diyan din sa Quadcom yun eh. Nakapunta pa dati nung magdadalawang taon na ba si Tatay Digong pumunta ho diyan, inimbitahan sa Quadcom. Pumunta ho diyan. Tapos ayun na nga. Ito si Barbers, ito yung tumatayo na parang spokesperson dito kay Martin Romualdez, kasi sa House of Representatives ang kanilang spokeswoman doon yung anak ni Bini Abante, yung Princess Abante. Yun pala yung nawala na ngayon. Sana kaya ngayon yun? Nakabalik na kasi ang tatay niya sa House of Representatives na pandaraya din ang ginagawa. Ayun, itong si Princess Abante bigla rin nawala din sa bula. Parang bula din na biglang nawala. At ito ngayon, sino isusunod na ilalaglag ni Martin Romualdez? Susunod na ba dito sila ni Dito si Bini Abante? Nako, pastor pa naman to sa Baptist tong lintik na tong Bini Abante na to. Tapos yun pala kadimunyuhan, kahudasan din pala ang pinagagawa nito. Tapos itong si dapat rin to si meron pa. Yun pa lang si yung si Paduano. Sana ito rin to, isa rin to sa grabe din yan ang nagpapasak ang ginagawa niya do sa yung mga niya pinakulong niya dati diyan sa sa Quadcom. Naalala ko yun na tuwing na lang i-cite in contempt niya yon. Matindi yun si Paduano. Ngayon, nanahimik na, nakatanggap na kasi ng malita. At wala na kasi siya ngayon power dyan sa pagka-congressman kasi wala na siya eh. At ito, gusto kong mahalungkat to lahat. Kasi ito talaga, labo-labo talaga to sila ngayon. Balagay ko, kapag natuloy ito si lang kasi natuloy ito si Saldico eh. Na nahuli talaga. Kasi kung natuloy talaga to, hindi lang si Bongbong Marcos ang ilalaglag nito. Karambula to. Ilaglag si ganito, ilaglag ni Martin Romualdez si Bongbong Marcos, ilaglag niya tong mga kasamahan niya sa Quadcom. Yung nawawala dyan, sigurado mabubuhay yan. Siguradong magtatago yun. Lalo ni Paduano,
itong si yung sa Laguna, nabanggit ko kanina, yung congressman na yun na natalo pagka-gobernador, nako, bigla sigurong mawala yan. Talagang maglayas yan. Kasi si Romualdez magtuturo na eh. Si Romualdez kasi ngayon, ordinaryo na lang siyang congressman eh. Wala na siyang kapit eh. Ano bang kapit niya ngayon? Diyan sa House of Representatives, yung pinsan niya wala na eh. Mismo nga sila hindi sila magkasundo-sundo eh. Hindi nga daw sila bati eh. Yan ang sabi ni Claire Castro ah. Tapos gusto ko na kaya lang paano to? Si Saldico nga di naman nahuli. Ang tindi talaga ng mga script nitong ginagawa ng itong administrasyon ni Bongbong Marcos para malihis. Napansin niyo to si Martin Romualdez nung naglabas ng statement ito noong nabalitaan na si Saldico ay nahuli sa Czech Republic at bigla siya naglabas ng video. Anong nun? Unahan niya na to. Kaso tapos sinugundaan pa na naka-freeze pa yung niya, mga ari-arian. Di pa siya pwedeng paalisin. Doon siya galit. Kaya ngayon, pati ito si Ace Barbers ay idadamay na. Kaya pala nung nakarang araw, may nabasa din ako, nag-react din tong si Ace Barbers. Ito pala yon na ito na yon ang sinabi na talagang imbestigahan si Ace Barbers. Ace Barbers, kahambugan mo o sige. Ito na yung mga gaba niyong pinagagawa dito kay Tatay Digong. Sobra kasi kayo talaga eh. Ayan na. Ano pala ngayon 2026, pagdating nitong mga sunod na buwan, titindi pa ho ito. Mayayari kayo at mayayari pa rin kayo talaga. Lalo pa kung pag-alis ni Bongbong Marcos, sabay-sabay kayong makukulong kayo lahat dito. Mga buaya kayo, mga hayop kayo, mga demonyo kayo talaga. Grabe kayo ko mga hudas. Pera ng taong bayan, malita-malita. Ayan. Di pa kayo umamin kahit alam namin yan. Sige. Palapit na yung karma sa inyo. Lalo na ito si Ace Barbers. Nako. Gusto ko tong ito yung congressman nito sa Tagalaguna. Nakalimutan ko pangalan. Nabanggit ko kanina. Dapat din yan kasi hambugan eh. Pa-English pa. Ay, nako. So, ayan. Ano kaya masasabi sa mga ibang taga-Quadcom dito? Di kaya sila ngayon gihubag-hubagan na ngayon? Nako. Tutubuan kayo ng mga pigsa ngayon sa puwit ninyo. Abang-abangan natin to. Itong pasabog ni Martin Romualdez. Hindi naman ito babaliktad na makakampi kay BP Sara. Hindi pa, imposible. Away-away sila nito eh. Tapos sabihin ng iba na bumaliktad na ito, kakampi kay BP Sara. Paano kakampi? Hindi ho. Hindi ho to. Ang lang nitong ni Martin Romualdez, isi-save ang kanyang sarili.